Tayo ngayon ay nabubuhay sa isang panahon na ang lahat ng mga bagay ay pawang instant o madalian. Meron tayong 2-minute reels, instant coffee, at gayon din may instant noodles at iba pa. Kaya ang paghihintay ay tila nawawala na sa ating bokabularyo. Subalit ang banal na kasulatan ay may itinuturong kabutihan tungkol sa paghihintay. At ano ang sinasabi kaya ng banal na kasulatan tungkol sa kabutihan ng paghihintay? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy kayong pinagpapala at nararanasan natin ang kabutihan natin Panginoon. Muli po, narito ang programang Simula, Usapang Senior na inyong mabuting kasama at mabuti ring kaibigan. Ako po si Doc Rome Barrios at nais na anyayahan kayo na samahan ako sa isang oras ng ating talakayan at pag-uusap at pagbibigay payo para po sa ikabubuti o ikasusulong ng ating buhay at lahat ng mga bagay ay kung paano natin ito haharapin at gayon din ang pagbibigay ng mabuting kaisipan, no, at mga payo para makita natin, no, ang katotohanan at ang tamang mga pamamaraan para po sa pamumuhay na masaya, masigla, malusog at higit sa lahat kapaki-pakinabang. Welcome po kayong lahat sa ating program. Kahit saan po kayo ngayon naroroon, ano man ang inyong ginagawa, kung kayo man ay nasa tahanan, sa lansangan o kahit nasaan kayong lugar ngayon, welcome po kayo at tayo po ay mag-uusap at magkikwentuhan. Ito po ay programa hindi lamang po sa mga katandaan o sa mga old age o mga senior citizen. Ito po ay para sa ating lahat sapagkat kumbaga sa ating ang magandang karakteristik daw ng pag-aaral ay holistic. Yan, ibig sabihin ay balanse po, kumpleto. Kaya gayon po ay muli ang programang Simula, Usapang Senior ay isa sa inyo. Diyan lang po kayo. At of course, hindi ko nalilimutang batiin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagiging diyan ninyo o diyan lang po kayo lagi. At ang programa pong ito ay inyong masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Huwag po ninyo kalimutan ding to like and visit our Facebook and YouTube channels. At ang una kong muli na nais na i-welcome ngayon ay ang International Church of SDA in Evanston, Illinois, USA. Welcome po mga kaibigan, mga kapatid. At gayon din sa Naperville Remnant Film Church, diyan po sa Chicago, Illinois, USA. At nais kong batiin ang aking brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you? And welcome to our show. At ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church, yan po sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po kayo sa ating program. Ang aking mga kaibigan from Cherobics team
dito sa Morning View Subdivision. Welcome. At ang ating mga kaibigan sa Himpapawid ngayon ay talagang nagpapasalamat kami, but until now ay inilolocate namin kung taga saan kayo, pero nasa amin na po ang inyong mga pangalan at nais namin po kayong batiin. Lalo si Luz Pusing, welcome. Miss Luz. Lucy Kiabang, okay? Si Ging or Jing Gloria Martiliano, welcome po sa program. Mary Grace Acosta Ulpindo, sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At Erlinda Basilisco. Gayon din, nais kong batiin si Gracia Day. Okay? Ganda na yung pangalan, ano? God's grace yan, Gracia, tapos Day, God. Ayin Asek, welcome. Miss Ayin, Helen Aguilar, nais ko po kayong batiin ngayon at kumustahin. Kumusta na kayo? At sumulat kayo uli sa amin. Crescencia Ordonez Pascua, welcome sa program. At ang nais ko ring banggitin ay yung aking kaibigan sa Ohio, USA, si Seni Moser. Ma'am Seni, how are you? At dito naman sa Pilipinas, of course, yung aking kaibigan, okay, ang mother ni Daniel. Daniel, how are you? And once again, congratulations to your MedTech licensure exam. Nabilitaan ko ay 100% passing pala ang Adventist University of the Philippines. Kung tama yung aking nabalitaan, pero gusto ko batiin, Daniel, yung mother. Welcome to our show, Darlene Ojero from Tangalan, Aklan. Welcome po. And of course, the rest, si Inday Oñate, yung ating kasamahan dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association, si Lioby Cabañez, Rebecca Ebora, Leti Sampang, at ang kaibigan sa Manila, si Bel Pabunan. How are you, Miss Bel? And recently, of course, nice kong i-welcome. I'm sure napapanood mo na kami ngayon dahil just recently ay nagkausap tayo at tinatanong mo yung ating program. Okay, welcome to our program, Miss Rose Arrogante from Canada. Okay, nice kung lahat kayo ay batiin ng talagang very enthusiastic or enthusiastically kasi napaka ang topic natin ngayon medyo malapit sa ating mga puso kasi ito yung mga bagay na hindi natin na naiisip na dahil na sa ating siguro kaabalahan at yung mga bagay na mga personal na bagay hindi na natin naiisip ito. At ito yung sinasabi kong yung paghihintay kasi sino ba ang gusto maghintay, Talagang minsan nakakabagot. Kaya nga pag-usapan natin 'yan ngayon sa ating program. At dito rin pag-usapan din natin yung isang bagay na dapat ay anong tawag natin dito? Kasi sa communication may tinatawag kami na you listen to what is being said. Ang pakinggan mo daw yung mga hindi sinasabi. Meaning, yung mas bagay na hindi mo nakikita at saka hindi mo naririnig, ayun daw dapat ang isipin. Napakaganda rin, At tingnan natin yan mamaya sa ating discussion. At higit sa lahat, of course, nice kung pasalamatan din ang aking mga kasama rito sa aming radio program na patuloy na nagsusuporta at kung wala sila wala po kami ngayon at hindi nyo kami nasusubaybayan. Ang programa pong ito ay nais kong banggitin ay may open line para po sa ating lahat. So sa lahat po na inyong comments, suggestions, at saka mga request, ganun din po, pagbati, anything na gusto nyong ipaabot sa amin. Pati mga mensahe nyo ng mga ideya o kaya mga suggestions ay amin pong malugod na tatanggapin. Ang amin pong linya 0976-200-6428.
0917-200-6428. Abangan po namin ang inyong mga mensahe. So, diyan lang po kayo. Huwag kayo alis na. Magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Kayo po ay nakikinig at sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. At ako po si Doc Rom Barrios na inyong makakasama ngayon at pag-uusapan po natin yung tinatawag na kasi ang aking naging reference ay English, no? At ito yung tinatawag na delayed gratification. Ano ibig sabihin? Ito yung pagpapaliban ng kasiyahan o delayed gratification. Kasi tayo nga, ngayong sa panahon na to, ay sanay tayo na, di ba, na sa mga instant, mabibilis. Kaya napakabilis, lalo na yung social media, napakabilis talaga. At pag hindi ka masikap ay hindi ka makakahabol talaga dahil sa bilis ng mga pangyayari at bilis ng mga nangyayari sa paligiran. At tayo rin, no, bilang mga nandito sa technological age talaga yung ating buhay ay talaga na-impluwensyahan na ng technology. Talagang instant lahat, no? Sabi ko nga meron tayong one-click shopping. Nandiyan na. One-click shopping lang. Andiyan na sa doorstep mo. Okay? Meron tayo sa mga social media, 10-second reels. Aba? Seconds lang, ha? Nakukuha mo na yung buong mensahe at saka istorya. At meron din tayong mga 2-minute noodles. Ayan, meron din tayong mga instant coffee. Alam na natin yan. At napakaraming instants, no, na kumagkamisan hindi na natin naiisip ang tungkol sa paghihintay. Naiinip na tayo at saka madaling uminit ang ulo natin. Naalala ko tuloy pag traffic, pag naghihintay tayo ng turn. Kaya lang, sabi nga rito, yung kabutihan daw, no, ng pag-uugali ng paghihintay, ayan daw pala ang pinopromote ng banal na kasulatan. Maghihintay. Naisip nyo ba yun? Kasi kapag, sabihin natin, the Bible, sabi rito, may sariling rhythm ng buhay. Ito yung rhythm na hindi nagmamadali, hindi naiinip, at laging busy at laging okupado. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, ano ibig sabihin ng delayed gratification? Na sinasabi, yung kakayahan nating maghintay at magtiis para sa mas malaking reward sa future. Na nyo na ba yun? Na pag-isipan nyo na ba yun? Kaysa unahin ang maliliit na, kasi tayo, ang gusto natin ngayon, lahat mabilis, lahat matatapos, lahat. Actually, that's what technology was made for. Para po mapabilis ang gawain. Pero sa spiritual na bagay po, tinuturuan tayo na dapat matuto tayong maghintay, magtiis, sumunod, at ibig sabihin ay umasa, okay? Hope, ayun yun eh. Umasa at talagang magtiyatyaga, ayun ang tinuturo ng banal na kasulatan na hindi instant, no? Kasi tayo gusto natin makuha kaagad. I remember nung bata ako may nagsabi kasi sa akin, kasi ako rin ay isang taong gusto ko rin tapos kaagad. Sabi ganon, what Romy wants, Romy gets right away. Kasi ganon ako noon, kung anong gusto ko makuha kaagad. Ganon din tayo karamihan. Pero tinuturuan tayo raw ng sa ating spiritual na bagay na dapat matuto tayong maghintay i-delay natin
iantala natin, no, yung mga bagay-bagay. Kasi sabi ng ganun, absolutely, sabi, in fact, yung Bible daw reveals a pattern woven into the lives of the faithful sa mga nananampalataya na katulad ng pananampalataya na ating Panginoong Kristo. O bakit mahalaga yung delayed gratification? Sabi rito, kasi nga, in the world designed to exploit our impulses, kasi tayo bigla-bigla rin, yung pabigla-bigla at saka may biglang gusto, biglang naisip, no? Lalo na sa sa social media ay parang yung paghihintay parang hindi na natin pwedeng magawa, no? At meron dito sinasabi, the Spirit of God leads us towards wisdom. O kaya tayo may senior wisdom, 'di ba? May karunungan galing sa Panginoon 'yan. At yung pagkagaling sa Panginoon we have to wait at dapat ay sundin natin, no? And meron disiplina, merong pag-asa at may pagtiyatiyaga. Ayan po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Bakit? Kasi raw po yung karakter ay nabubuo yan, yung ating karakter o yung ating pag-uugali ay yan, nadidevelop yan sa pamagitan ng paghihintay. Okay? Naisip nyo yun. Hindi bigla, nag-grow ka. Parang nagsimula ka sanggol, hanggang matuto ka mag-crawl, hanggang matuto kang tumayo, matuto ka humakbang, maglakad, tumakbo. Ganun yan, growing, no? At ang pangalawa ay yung mga adhikain natin, yung mga desire natin, yung mga gusto natin, sabi rin, is purified through restraint. Ayan. Ano ibig sabihin yun? Yung mga gusto natin gawin ay actually nagiging refined, napapabuti kapag ka merong may konting pagpipigil. Kaya nga yung self-control, ayan po, napakahalaga po yan sa buhay Kristiyano, yung pagtitiis at pagpipigil, no? Yung temperance, yung mag-slow down tayo. Kasi yan po ay napapabuti habang sa pamagitan ng panahon na iguguguli natin para tayo mapabuti. Hindi yung nakita natin, kunin na natin, o ano nangyari, instant din. Kaya yung marami rin nagiging biktima ng tinatawag na instant na riches. Di ba? Bigla ang yaman. O ano tayo nawawala? Bigla rin nawawala. Di ba? Kaya ang banal na kasulatan ay talagang puro karunungan na yung pangmatagalan. No? At ayun po yung dapat natin na hasain ang ating buhay. At saka rin daw yung joy o yung happiness o yung kaligayahan daw depends when we trust God's timing. Nako, o nga na ibig sabihin kung gusto natin lumigaya ating buhay, yan, hanapin muna natin ang hindi pangit, hanapin po muna natin ang kaharian ng Panginoon. At talaga tayo ay sa timing niya, alam niya. Kaya marami tayong gusto sa buhay, kung magkamisa, hindi binibigay kaagad ng Panginoon Kasi inihintay natin yung tamang timing dahil alam ng Panginoon makakabuti sa atin. Di po ba? Kaya napakahalaga yung yan at paghihintay na yan. Sabi, immediate pleasure often leaves us feeling more empty. Kapag po gusto natin mabigla ang mga kaligayahan, bigla ang mga bagay na gusto natin na mapasa atin, lalo tayong pa rin, parang hindi pa rin lubos o hindi pa rin kumpleto dahil maghahanap pa rin tayo may kulang. So but delayed gratification, ito yung pag-antala natin ng kasayahan na to, holds out deep and lasting joy. No, pangmatagalan. Ayan po. Kaya napakaganda yung ating
natunghayan ngayon, no, nakaisipan na kung tayo ay nabubuhay ngayon sa instant age, isipin po natin, ang ating kaluluwa ay kinakailangang matutong maghintay. At ayun, anong hintay natin? Yung God's timing. Kasi po yung paglago natin, unti-unti. At hindi po biglaan. Dahil ang Panginoon, hindi pa tapos sa atin eh. Gumagawa siya ng mga paraan para maunawaan natin ang ating buhay, no? Ating paglago. Ganon din yung ating pananampalataya. Dahil may mga pananampalataya, pag bago pa talagang pag-aaralan natin yun. At yung ating habang pinag-aaralan natin, nagsinusuplehan tayo ng ating Panginoon ng panibagong mga pamamaraan para tayo ay ma-sanctify, para tayo ay maging mabuti at maging banal. Ayan po yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At pag tayo ay marunong maghintay at manampalataya sa Panginoon, sumunod tayo, mas ang ating reward po sa future ay mas panghabang buhay, walang hanggan. Ayan po. Kaya sana po ay may natutunan tayo, babalik tayo. Pag-uusapan pa natin ang itong tinatawag nating delayed gratification o yung kakayanan natin na maghintay at magtiis para sa malaking reward sa future. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Ito po ang programang Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing Huwebes at Linggo. 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios. At kanina nga, atin ang pinasimulang pag-usapan ang delayed gratification o yung ating paghihintay o paantala ng kasayahan natin. Hindi bigla ang kasayahan o kaligayahan. Ito po ay yung may quality na paghihintay. Ano po ba ang mga rewards ng tamang paghihintay? Sabi ron, God does not promise an easy life, but He promises a good life. Hindi po pinamis ng Panginoon na madalian ang buhay natin o biglaan. Ang Kanya pong pinangako sa atin ay yung mabuting buhay, yung buhay na pangmatagalan. It is a life shaped, yun yung buhay na binuo o na nahubog, okay, by trust sa pamagitan ng pananampalataya, trust o ating anong tawag natin sa Tagalog yan, may mas maganda dyan trust, yung pananalig sa Diyos, merong hope o pag-asa at matagalang kasayahan o kaligayahan. Delayed gratification is not about denying pleasure. Ibig sabihin to, hindi yung dinideny natin ating sarili na magtitiis na lang ako kahit na hindi na ako masayahan. Hindi po dinideny yun. Ayun po ay it is about desiring something better sapagkat may mas mabuti pa na mangyayari doon kaysa doon sa mabilisan na kasiyahan. Okay? At ito yung sinasabi na it prioritizes eternal pleasures. At ang ating kasi minimiti ay yung pangmatagal, walang hanggang kabutihan at kasiyahan ang gusto natin. Hindi yung mga instant na nawawala rin. Sabi nga sa James 1:12, sa aklat ni Santiago po, James 1:12, babasahin ko po to sa English. Sabi rito, "Blessed is the one who perseveres under trial." Ayan. Mabuti raw at banal o ikaw ay mapalad kapag ikaw ay nagtitiis ng mga trial, ng mga pagsubok
Because, sabi niya, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ayun. Kasi nga, habang tayo nagtitiis, kaya nga yung mga trials na yan, talagang part na natin yan bilang mga Kristiyano. Magtitiis talaga tayo dahil ayan po yung test natin. Habang tayo tinitest, di ba? Tumitibay tayo, tumatatag tayo para yung ginto, no? Na yung tunay na ginto kasi na tusubok yan sa init, no? Natutunaw sa todong init at doon malalaman na tunay yung ginto. Kaya nga lahat tayo ay dadaan dapat sa test o trial. At alam po ba ninyo na kung minsan nagtataka kayo bakit dinadalangin ko na sa Panginoon na tanggalin na itong mga karamdaman ko, tanggalin na itong mga nagpapahirap sa akin, tatanggalin ko na itong mga pagsubok ko, yung mga problema ko, sana tanggalin na ng Panginoon. Ang totoo po niyan, ito po ang totoo, hindi inaalis ng Panginoon ang mga bagay na yan. Kundi, ano ginagawa niya? Tinutulungan niya tayo na mapaglabanan natin, mapanagumpayan natin ang mga hirap at pagsubok na ito. Saka dahil dito tayo nagiging matatag, matibay sa ating pananampalataya, nagiging matapang tayo. Kaya kasi habang nakita nyo kung paano yung ating mga unang mga alagad na ating Panginoon, yung mga martyrs natin, no? Ng Christian martyrs natin, kung paano sila dumanas ng mga paghihirap, no? Talagang physical at lahat na, no? Hanggang kamatayan. Pero namatay sila, namatay man sila, ay nasa Panginoon pa rin sila. At makasisiguro sila na pag dumating ating Panginoon, ay makakasama sila sa mga maliligtas. Ayun po. So, ang sanlibutan kasi ngayon, ang sinasabi, you deserve it now. Okay? Pinaghirapan mo yan. Dapat kunin mo na ngayon. Tanggapin mo na ngayon. Huwag daw po. Pero ang sabi kasi ko, ang sanlibutan sinasabi, you deserve it now. Ang Panginoong Hesukristo raw, sinasabi niya, wait on me. Hintayin mo ko. Trust me. Manampalataya ka sa akin. What's coming is better than you can imagine. Ayun ang sinasabi natin, Panginoon Hesukristo. Kasi kung ano ang darating, no, ay hindi mo lubusang maunawaan at hindi mo lubusang pasasalamatan dahil ang ibibigay ko sa iyo walang hanggang kasayahan o kaligayahan. Okay. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Let's embrace, sabi rito, the discipline of waiting. Ayan. Ayan ay tinuturo ng banal na kasulatan na maghintay sa Psalm 27:14. Okay? Sabi ni Haring David. Okay? Sabi rito, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Okay? Opening and closing, wait for the Lord. Be strong and take heart. Ano ibig sabihin nito? Na habang naghihintay tayo pala, hindi ito empty na paghihintay. Ibig sabihin, hindi yung naghihintay ka lang na wala kang ginagawa. Sabi dito, be strong. Ibig sabihin, habang naghihintay tayo, no, sa pagdating natin, Panginoon, habang inihintay natin ang kanyang reward o gantimpala na buhay na walang hanggan, dapat po ay abala tayo o sabi nga abala tayo saan? Sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, manalangin tayo, no, na walang patid, at patuloy tayong sumamba at patuloy nating sundin ang kanyang kalooban, lalo na ang kanyang mga utos. Kaya dito tinuturo sa atin, waiting is not passive inaction. Okay? O hindi, walang gagawin. It is active trust. Ayun po yung paghihintay na merong pananalig sa Panginoon.
We wait not because nothing is happening. May mga nangyayari, may naghihintay kayo na kaya kayo naghihintay, inihintay nyo pa yung mangyayari. Wag na po, dahil habang naghihintay kayo, hindi ibig sabihin wala na nangyayari. Marami patuloy pa po ang biyaya ng Panginoon bago tuwing umaga ang biyaya ng Panginoon. But because God is working in ways we cannot see, na dahilan daw ang Panginoon ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin nararamdaman, hindi natin napapansin. Sabi dito, waiting and delayed gratification are part of the journey of every believer, bawat isa sa atin. Bahagi ng ating paglalakbay. Bakit tayo naglalakbay? Sapagkat hindi ito ang ating nandito tayo sa alien na lugar, no? Hindi ito yung ating tahanan. Naglalakbay lang tayo dito para tayo mga traveler na nag-journey. Kaya dapat tayo habang naghihintay ay meron tayong ginagawa, nananampalataya tayo. And sabi nga from Abraham, katulad ni Abraham, waiting for a son. Naalala nyo? Pinangakuan ng Diyos si Abraham na magkakaroon siya ng anak. No? Okay? Naghintay siya. Okay? At tapos si David, ganun din, naghintay. Waiting for a crown. Alam nyo ba, kung ilang taon hinintay ni David para bago maging hari from Saul, 15 years. Okay? 15 years siyang naghintay. And, of course, tayo ngayon na isa iglesia, tayo ay naghihintay ngayon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, sa kanyang pagbabalik. Ayan po yung tinuturo sa atin na bakit natin dapat na yakapin yung gawain ng paghihintay na may pananampalataya. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Sabado, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At tayo po ay dadako na sa ating segment na tinatawag na Senior Wellness. Ito po yung tungkol sa ating pangkalusugan. Okay? I'm sorry, hindi lang pala ito pang senior, para po sa ating lahat. Okay? At ito po ay nais kong ibahagi yung mga in summary or in bullet proof, ito yung ito ay isang anong tawag natin dito, publish article ni Charles Mills, sa Science of the Times na magazine. At ito ay nagbigay siya ng I'm going to just relay it in summary form. At dito ay isang pinag-usapan dito yung proven tips for living a long and happy life. Ayan pa rin natin pag-uusapan tungkol sa, kaya para po to sa lahat, long and happy life. Meron lang tayong synthesis po gusto kong ibahagi sa inyo, parang paalala lang sa atin kasi tuwing linggo-linggo na lang o weekly pinag-uusapan natin to. Pero magandang paalala, okay? At tingnan natin kung paano natin marirecall itong mga magagandang payo na to, At sabi dito ang number 1, meron akong siguro gagawin lang natin 5 ito. Marami ito nakaline na, pero ito yung i-highlight ko lang yung mahalaga. Number 1, insist on good nutrition. Ayan. Ipilit daw po ninyo. Pilitin po ninyo sa inyong buhay na kumain ng mga tamang pagkain. Sabi rito, you can't do any better than a whole foods, plant-based diet. And modern science is proving
daily that the Creator God know exactly what He was doing. Oh, wala na pong alinlangan, wala na pong dapat pag-usapan dyan na talaga yung plant-based diet, yung whole foods, whole grains, meat, wala na po yung duda na makakapag bigay sa atin ng kabutihan sa ating pangatawan. Last time napag-usapan natin yung GI diet, yung glycemic index, low GI diet, na ibig sabihin yung mga gulay mabababa po yung glycemic index na nakakabuti sa katawan. Unlike in saturated fats, yung mga meat at iba pang mga refined foods o yung mga processed foods, ay talagang matataas ang mga glycemic index nila. Mga calories matataas. Kaya dito po tinuturo sa atin na gamitin natin yung panukala ng Panginoon, yung original plan ng ating Panginoon na yung plant-based diet. Sabi niya sa Genesis 1:29, kung basahin natin, gawin ninyong pagkain, narito, mga pagkain, punong kahoy na may nagbubunga at ang mga bunga na may mga buto. Ayan po yung original food. Sabi niya, ayan ang inyong magiging pagkain. Okay. Number 2, okay? Proven tips for living a long and happy life. Okay? Move. Number 2, walk, jog, bend, stretch, bicycle, hike, and climb stairs. Ayan. Sabi may kasabihan daw na yung kasabihan tungkol sa ating katawan, use it or lose it. Ayan. Ano raw? Kung hindi mo gagamitin, mawawala yan sa'yo. Mawawala yan. Kaya ang ating katawan, dinesign para kumilos, para maging active. Tandaan nyo yan. Hindi po para umupo lang, para humiga, para iisa lang ang tawag natin posture. Kinakailangan po kilos-kilos, move. Okay? At ayan po, tinuturo sa atin, exercise lagi. Okay? Number 2 na. Ang number 3 na nais kong ibahagi sa inyo sa sulat ni Mr. Mills, no? Ito yung si Charles Mills, ito yung kanyang nilimbag na article para po sa living a long and happy life. Ang sumunod ay sinasabi niya, rest. Mahalaga ang rest. Hindi lang po sleep. Although, pinag-usapan natin lagi paano magkaroon ng mahabang pagtulog. Ang ating pong target ay hindi lang makatulog. Ang target po natin rest o makapagpahinga. Kasi pala, sa bagay, meron talagang pagtulog tayo na minsan mahaba nga ang tulog natin, pero parang kulang pa at saka parang pagod na pagod pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi pa talaga tayo nakaranas ng restful sleep. Kinakailangan po ay 8 hours, okay, so sleep or more. Tapos naalala nyo yung ating pinag-usapan, 3-2-1 rule bago matulog. 3 hours before sleep, kinakailangan nakakain na tayo. Then 2 hours before sleep, wala na po tayo mga strenuous, wala na tayong trabaho. At wala na tayong ginagawa at wala na tayong iniisip. Blank na po ang isip natin at saka i-ready na natin sa pagtulog. Okay, pagpapay. And then 1 hour before sleeping, off na po, unplug. Intentional unplug po sa lahat ng screens. Yan. Ibig sabihin, lahat ng gadgets, lahat ng computer, pati yung TV screen, lahat po, unplug. Ayun po yung rest para magkaroon tayo ng restful sleep. Okay. Ang sumunod, okay, may dalawa pa tayo rito na nais idagdag. Okay. Socialize. Ito, sabi niya, napakasimple lang, no? Ibig sabihin, makipag-interact sa mga tao.
Alam mo alam niyo ang isa sa mga natutunan ko sa aking, pagre-research ngayon dito sa mga tips para sa mga senior ay yung lalo na yung mga senior na isolated, yung nag-iisa. Naku, ang number one daw po ninyo na 'wag gagawin ay kumain mag-isa. Pero nga ano magagawa nga natin 'no, kung nag-iisa lang tayo sa bahay. Pero as much possible daw, maganda may kasama. May sinuggest nga do'n na kahit yung ano mo, yung pet mo na pusa, itabi mo na sa'yo para lang meron kang kasama o kaya yung pet dogs mo, itabi mo na para meron kang kasalo. Ibig sabihin, meron kang kasama, no? Kasi kapagka kasi ang concept natin na nagso-solo, no, na kumakain, pati yung pagkain natin, hindi na rin natin pinag-iisipan. Ayan po. Ano ba ibig sabihin ng hindi pinag-iisipan? Hindi na pinaghahandaan. Dapat daw every meal daw pinaplano rin natin kahit tayo nag-iisa lang. Yung bang i-present mo na talagang parang para ka nasa 5-star hotel, pati yung presentation mo maganda, pati pati rin yung mga utensils mo gamitin mo na para kang kumakain na masaya at saka hindi yung kung ano na lang diyan, o may biscuit lang diyan, okay na, o may kape lang diyan, o may ano lang, kung ano lang meron diyan. Hindi gano'n po. Ayun po yung isa sa mga natutunan ko na talagang napakahalaga pala na dapat pinaghahandaan at pinaplano. Parang kang kumakain din sa isang 5-star hotel or first class restaurant. Hinanda mo yung pagkain mo. Ito yung aking mga menu, ito yung aking mga gulay, ito yung aking mga salads, ito yung ating soup. O ganun. Tapos yung mga kubyertos mo rin, nakaayos. Napakaganda po, hindi po ba experience yun na talagang ibig sabihin talagang masaya ka sa buhay mo. Hindi yung kung ano na lang nandiyan, kung ano na lang available, bili na lang diyan ng kung ano. Hindi po gano'n. Kinakailangan po magkaroon tayo ng ng dignity sa ating sarili, respeto. Yung ibig sabihin, importansya sa sarili na tayo ay narito pa, buhay pa, masaya pa, na nabubuhay kahit na ako'y nag-iisa na lang o kaya wala na akong Ganun po, pag-isipan po ninyo, napakahalaga po yan. Kasi ayan po yung sikreto ng tamang kaisipan, long life pati happiness, na makukuha mo sa simpleng mga paghahanda at simpleng mga bagay, di po ba? Na natuto po ba kayo? Ayan po, kaya socialize, mahalaga din yung, of course, yung kapwa. Na meron kang kaibigan, and then, sabi rito, being part of a faith community, especially, yung sa inyong churchmate, sa inyong small group, sa mga, anong tawag natin diyan ay yung mga ating mga association diyan, okay? Kahit man lamang sa senior association, dapat meron tayong socialization. Just be sure to surround yourself. Ito naman daw ang siguraduhin nyo with positive, not negative influences. Meron naman kasi tayong barkada na nagiinuman naman. May barkada naman para sa sugalan. Wag na po yung gano'n na yung piliin na po ninyo yung mga positive daw na mga company. Okay, ibig sabihin makakapagdulot sa iyo sa mabuting mabuting kalagayan. Wag na po yung may mga bisyo at saka may mga luho. Iwasan na po yun. At ang higit sa lahat, sabi rito, volunteer. And then, being part of something that benefits others will benefit you. Yan, kapag tayo tumutulong sa kapwa, parang tinutulungan din natin sa sarili. Bumabalik po yan at saka tayo rin po ay, sabi rito ay, at katulad nung aking kinuwento na nakaraan nating episode, yung isang malungkuting babae from China, naghahanap siya ng paraan para malimutan yung kanyang mga suliranin, at sabi nga nung kanyang counselor, kumuha ka ng mga mustard seeds sa mga bahay na dadalawin mo na
maghanap ka muna na walang tahanan na walang problema. Lahat ng dinalaw niya, sinasabihan lahat siya ng problema at napansin niya, mas malalaki pa yung problema kaysa sa kanya. Kaya hindi lang siya pala nag-iisa. Kaya wala siya nakitang mustard seed na nakuha. Kaya sabi niya, ang natutunan daw niya ay habang nakikinig siya, pinakikinggan niya at tinutulungan niya yung mga tao sa kanilang mga suliranin, no? Ay nare-resolve din niya yung kanyang suliranin. Nalilimutan na niya. O ganun po, habang tayo gumagawa sa ating kapwa, bumabalik po sa atin yan. Tayo rin po ang nagbe-benepisyo. And finally, ito po yung pinakahuli na payo rito na nais ko ibahagi sa inyo ni Mr. Charles Mills ay worship. Kinakailangan those who live long, happy lives allow their spiritual beliefs to bring order and rituals into their lives. Kaya po, yung mga tao pong masasaya, alamin po ninyo, napakalaki ng pananalig nila sa Diyos. Araw-araw sila yung mga taong hindi na nagugulumihanan, hindi na apektuhan ng mga problema, hindi na apektuhan ng mga nangyayari sapagkat meron silang pananalig sa Panginoon. At sila rin yung mga tao na laging nananalangin, laging nagpapasalamat, laging humihingi ng tawad, okay? At laging merong pag-asa. Ayan po yung kasi po pagka po spiritually na tayo ay naging matatag, malakas, lahat po ng bagay sa buhay natin, lahat ng aspeto, pati physical po, sasama po yan sa ating pakiramdam na masaya at saka ating sabi nga magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Kaya napakahalaga po yung worship. Kaya yung ating pagsamba, okay, sa ating lalo na sa pag ini-enjoy natin yung ating Sabbath worship ko, no, ay dapat daw sabi rito, enjoying Sabbath breaks each week allows your mind and body to rejuvenate and heal. O, di ba? Na nababago o nare-rejuvenate, napapabata o napapabagong sigla at gumagaling tayo. Napakaganda ng ganon. So yun po yung tandaan natin, yung 5 na po na shinare ko, no, na sinabi ni Charles Mill sa kanyang pinalimbag na article, Proven Tips for Living a Long and Happy Life. Sana po may natutunan tayo. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Nais ko pong pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagtitiwala sa amin at patuloy ninyong mga kahilingan inyong pinadadala sa amin. Ako po ay nagagalak at salamat din sa pagkakataon na kami ay maging bahagi po ng inyong mga pang-araw-araw na buhay, lalo tigit sa inyong mga pakikipagpunyagi, especially sa mga karamdaman. So, wag po kayo mag-alala. Napakabuti po ang Panginoong Diyos. Siya po ang ating master doctor, master healer, na wala pong imposible sa Kanya. Ang mahalaga po, katulad na ating segment music, ang mahalaga po, kinakailangan manampalataya tayo. Prayer, sabi nga is the key to heaven. No? Ayun po yung susi para buksan ang langit. Pero ang talagang magbubukas po ng pinto ng langit daw po ay ang ating pananampalataya. Kaya po, kapag tayo'y nananalangin ng taimtim sa ating Panginoon, ibuhos po natin ang lahat, no, laman ng ating puso, dibdib at ng damdamin
dahil alam natin na pinakikinggan tayo ng ating Panginoon. Kaya ang pananampalataya po napakahalaga. Pagka tayo po'y nanalangin, hiniling natin, kinakailangan po ay ang tinatawag natin na tanggapin na po natin, i-claim natin na sasagutin tayo ng ating Panginoon at ang kanyang katugunan ay laging pinakamabuti para sa atin. Huwag po kayong magdadamdam kung sakaling hindi binigay talaga ng Panginoon yung gusto ninyong paraan o kaya yung hinihiling nyo, dahil alam ng Panginoon na makakabuti. Kaya dapat po ay manampalataya lang po tayo at tayo po ay manghawak lang sa Kanya. Wala po imposible sa Kanya. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan, at lahat ng kapangyarihan ay sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakatao'y binigay niyo sa amin at muli kaming nagkaroon ng panahon upang makipag-usap sa inyo. Salamat po sa biyayang ito na ipinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus. Kami po ay malaya na makalalapit at makatatawag sa aming Amang nasa langit. Unang-una, nais po namin hilingin ang aming mga kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa tuwi-tuwi na Panginoon, kami po ay nagkakaroon ng kasalanan, mga pagkakamali, mga bagay na nagiging labag sa inyong panukala sa amin. Patawarin po ninyo kami. At nais po namin, Ama, maranasan ang inyong pakikisama sa amin upang lalo tigitang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamagitan ng aming mga isip, ng aming mga gawa, sa aming mga salita. Patawarin po kami. At nang sa gayon, ay maging karapat-dapat kami sa aming pagtawag sa oras na ito. Maraming salamat din po sa lahat ng buhay at lakas na patuloy niyong pindarama sa amin, na sa ngayon ay kami nakakaranas ng mga kasiyahan at mabubuting mga karanasan kasama ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga pamilya, ng aming mga anak, ng aming mga kaibigan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong patuloy na ibinibigay sa amin. At sa oras na ito, kami po ay may pagpapakumbabang lumalapit sa inyo upang ilapit ang mga kahilingan ng aming mga mahal na kaibigan, kapatid, at mga kababayan na humihiling, Panginoon, ng kagalingan. Nais po namin ilapit sa inyo si Nelson Ganyola, si Edwin Macapagal, si Baby Shiar Liamar. Tulungan po ninyo pagalingin si Maricar Bartolome at ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla, si Waylin Lorenzo, Gemma Molina. Lahat po sila, Panginoon, ay may pananampalataya na sa tulong po ninyo at sa inyong habag, mayamang kahabagan, mayamang biyaya, ang lahat po ng kanilang nararanasan ay magkakaroon ng kaginhawahan at magkakaroon ng magandang pakiramdam para sa kanila. Tulungan din po ang kanilang mga mahal sa buhay na sa ngayon ay kasama po nilang nagkakaroon ng mga suliranin dahil ang mahal nila sa buhay ay may karamdaman. Tulungan po ninyo sila na magkaroon ng kapayapaan ng kaisipan at magkaroon sila ng higit sa lahat ng pananampalataya na kailanman, at pananampalataya
sa inyong pangako na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Maraming salamat po sa inyong anak na si Jesucristo na binigay sa amin, na sa pamamagitan po niya ay nakakalapit kami sa inyo at nais po namin idulog ang mga kahilingang ito ng aming mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Panginoon, nais din po namin isama sa dalangin si Ver Arrogante, si Magdalena Perry, at gayon din si Brother Edwin, na kahilingan ni Sister Lenny Valdez. Panginoon, iba-iba po ang kanilang mga kahilingan. Ang kahilingan nila ay nawa magkaroon sila ng mapayapang buhay, magtagumpay sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. At gayon din po, meron pong mga evangelistic effort katulad ni Magdalena Ferry na ngayon ay kanyang isinasagawa. Tulungan po siya at patuloy pong samahan ang kanyang gawain. At gayon din, isama namin sa dalangin namin ngayon si Desiree Mariveles, na nais naming hilingin sa inyo na ito ay kahilingan ng kanyang ina na si Sarah Dugmog. Sana po ay makaranas sila ng kagalingan at ng mabuting kalagayan para maabot nila yung kanilang mga minimiti, kung ano man ang kanilang mga nais na layunin para sa ikasusulong ng kanilang buhay. Panginoon, marami pa kaming mga kahilingan sa inyo. Subalit kayo nakakaalam ng aming mga puso at kayo nakakaalam ng aming mga pangangailangan at kayo rin nakakaalam kung paano kami makakaranas ng patuloy na masaya, maligaya, at higit sa lahat, malusog na buhay. Tulungan po ang aming programa. Patuloy namin dadalangin ng AWR. At nais namin patuloy niyong pagpalain ang lahat ng mga tao sa likod nito at ang lahat ng mga programa na alam namin ang lahat ng ito ay inyong gawain at ang lahat ng mga aral at lahat ng mga salita na aming binabanggit dito ay nagmumula diyan sa kaitaasan. Tulungan kami na patuloy kaming maging tapat sa inyo at manghawak sa lahat ng inyong mga pangako sa amin. At higit sa lahat, maging handa sa inyong ikalawang pagparito. Ang lahat ay hiniling namin sa matamis na pangalan at inaasahan namin tatanggapin dahil sa aming Panginoong Jesus na inyong binigay sa amin. Amen. Papurihan po ang Panginoon sa buong oras na ating pagsasama-sama. Nais ko pong paalalahanan tayo ang sinasabi sa banal na aklat na matatagpuan sa 2 Korinto 4:18. 2 Corinthians 4:18. Sabi rito, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Pagpalain po tayo. At nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ang aming station manager sa AWR Manila, at gayon din si Andy Joaquin at si ang aking kaibigan na si John Bayog. Okay? Thank you. Thank you rin Wilmer Estrito, Reza Nabor, salamat po, at Irene Sidaw. At higit sa lahat, sa inyo po, maraming salamat po sa panahon na
inyong ginugol sa ating programa. Sana po huwag niyong kalimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan at laging nagpapaalala sa inyo na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan, ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.